Sa umaga po sa lahat, ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa inyo. Makibigan, dito na po tayo sa mga awit 67. Akin pong babasahin. Awit ng pagpapasalamat. Isang awit na kinata upang awitin ng punong mag-awit sa saliw ng may sumintong may kwertas. Ito po makibigan sa verse 1. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami Panginooy inyong kaawaan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihang loob sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang kapurihan kalawatian, O Lord, sa pangalan ng Jesus namin Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Sa number 1, sa verse 1 mga kaibigan, O Diyos, pagpalain kamit kahabagan. Mga kaibigan, walang ibang pwedeng magpala sa atin kundi ang ating Panginoon. Dahil po siya ang source ng lahat ng bagay. Sa ating paggising sa umaga, siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magampanan natin anuman ang magampanin na ating gagawin sa araw na iyan. No? So, halimbawa, ngayong araw, no? Araw ng linggo, bali 26 po ngayon sa month of January. No? So, dito mga kaibigan, sa umaga pa lang, humihingi tayo ng lakas sa Kanya. No? Kasi, halimbawa, ating i-meditate yung Psalms 19:14. No? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my Redeemer. No? So umaga pa lang, humingi na tayo ng gabay na ang ating mga pananalita ay kaaya-aya sa Kanya at katanggap-tanggap sa Kanya, at kung katanggap-tanggap sa ating Panginoon, ito po ay isang pagpapala sa ating kapwa. At dito ating ina-acknowledge na siya ang ating provider ng lakas upang magampanan natin ang lahat na ating gampanin, upang ating magawa ang lahat na ating gagawin, at upang ating mapaglingkuran siya ng buong puso at buong katapatan. Ng lakas na galing sa Kanya ay gamitin natin para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So dito mga kaibigan sa O Diyos, pagpalain kamit kahabagan. So dito naman, walang ibang pinaka-the best na magbigay sa atin ng kahabagan kundi ang ating Panginoon. Ang ebidensya yan mga kaibigan ay sa John 3:16. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. No? So dito mga kaibigan, ipinakita ng ating Diyos, no? Ang Kanyang habag sa atin. No? Ayaw po niya na tayo ay mapahamak. Kaya ang Kanyang ginawa ay pinadala si Kristo upang ang ating Panginoon Kristo ang siyang magtubos ng ating mga kasalanan. So kaya napakapalad po natin, dahil mahabagin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda makibigan na ating i-memorize ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kaya dito mga kapatid, pinapakita ng ating Diyos na love na tayo. Ibig sabihin, habag na habag sa atin. Ayaw niya na tayo mapahamak, kaya ang Kanyang bugtong na anak ay Kanyang ipinadala para tayo ay tubusin. No? So dito sa verse 2 mga kaibigan, ating tunghayan ngayon ang verse 2. No? So dito sa verse 2, ito yung sinasabi sa verse 2 mga kaibigan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. No? So, ginagawa ni Lord yan upang sa buong mundo, no? Mabatid nating lahat
na ang kalooban ng Diyos at ang pagliligtas. Mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. No? So, ang kalooban ng ating Panginoon na iligtas tayo. No? Subalit, mayroong tayong tinatawag makibigan na free will. Kasi ang kaligtasan daw ayon sa isang mangangaral, parang isang pagkain na nakahain po sa hapagkainan. No? Halimbawa, pagdating natin sa bahay, no? Nakahain na ang pagkain sa pagkainan. So, depende po sa atin kung kakain tayo o hindi. So, di ba po, no? Minsan, halimbawa, na kumain na tayo sa labas, no? Kaya pagdating sa bahay, parang wala nang gana, no? Siyempre, busog eh. Kasi mahirap yung marami, no? Mas maganda yung tamang-tama lang po talaga, no? So, kaya yan, makibigan, no? Tama na parang isang pagkain siya na kung halimbawa na gusto nating kainin, so nandyan lang makakain natin. At pag hindi naman, nandyan lang ang pagkain sa pagkainan. Kaya walang kaproblema, no? So dahil ito ay ang kalooban ng Diyos Ama ay ang ating kaligtasan, no? Kaya ebidensya sa John 3:16 na kanyang pinadala bugtong na anak upang iligtas po tayo sa kapahamakan. So yan ay sa 2, no? Kaya purihin ka nawa sa lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. So mga kaibigan, ibig sabihin yan ang pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi dito sa Matthew 4, dito nagkita si Lord at saka isang babae, no, doon sa may balon. So, ang sabi ng babae, isa sa mga conversation nila, ang aming mga ninuno ay sumisamba sa ganito, no? Subalit, sinabi ni Jesus na darating ang panahon at ngayon na kahit saan ay pwede nating sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. We can worship God in spirit and in truth anywhere we are. No? So, ibig sabihin na parang pinaganda ni Lord yung ibig sabihin na gigay niya po tayo na tayo po ay tinatawag natin na tayo po ay kanyang denied na anywhere we are, we can worship Him in spirit and in truth, no? So ibig sabihin halimbawa tayo may trabaho, no? Lalo na halimbawa membro ka ng Armed Forces. So pag member ng Armed Forces o kaya PNP ba i-assign sa isang lugar, no? Ba sa bundok. So kung sundin natin yung dati, no, na talagang pupunta doon sa Mount Sinai para magsamba, so ibig sabihin na napakahirap. Subalit sa ngayon, malaya po tayo, no, na makapagsamba sa ating Panginoon anywhere we are, no? So sa panahon ng pandemic, no, ito yung legacy, no, ng ating dating Pangulong Duterte, no? Ang sabi dito sa kanyang programa, no, simbahan sa bawat tahanan, kapilya sa bawat pamilya, no? So ibig sabihin niya makibigan na dahil hindi makalabas during that time, so dapat ang family magkaroon ng religious activities o magpuri, magsamba at magpapasalamat sa ating Panginoon in spite of the pandemic, no? Na kahit na may pandemic, no, tayo po ay ang sabi ng ating Pangulo noon, no, simbahan sa bawat tahanan, kapilya sa bawat pamilya. So ibig sabihin, hindi man po tayo makalabas noon, diyan pa rin tayo sa ating Panginoon. So kaya anywhere we are, no, we can worship God in spirit and in truth, no? So napakasaya, no, na malaman natin na anywhere we are, no, punta tayo kung saan, no, halimbawa magbakasyon naman tayo, halimbawa mga kaibigan, sa airport mayroong tinatawag na prayer room.
mayroong tinatawag na prayer room sa mga airport, mga kaibigan, no? So dito sa airport, ba pupunta ka ng isang lugar, no? So mayroong airport. So dito sa airport, mga kaibigan, mayroong prayer room, at saka bago bumaba, bago tumapak sa lupain sa labas ng airport, kung saan mang airport tayo pupunta, napakaganda na tayo ay magpasalamat, mag-praise and worship, pasalamat, magpuri at magsamba sa ating Panginoon. So yan, makibigan, napakaganda, no? Kasi lahat naman ay mayroong prayer room, diba? Sa mga airport. Ang iba naman, sabi nila, humalik ka sa lupa, no? Pagdating doon sa lugar na pupuntahan mo. Tapos ang iba naman, yung mga pagtingnan natin yung mga pelikula during World War II, kumukuha sila ng lupa. Kahit isang kunting lupa lang, nagdadampot sila ng lupa, parang remembrance nila, tapos ilagay doon sa kanilang plastic, nakalagay na kung anong lugar, no? Kaya yan. So kaya, mga kaibigan, napakaganda na we can worship God in spirit and in truth anywhere we are, no? So pag halimbawa tayo ay busy, no? So bigyan natin siya ng panahon. Halimbawa may mga kung ano mga activities, no? Habang nahiga, magpipray tayo. Kasi ang prayer, kuwan tayo, no? Ano mang posisyon, saan man tayo, pwede tayo mag-pray. Kaya ito ang kagandahan sa prayer, no? Lahat tayo ay pwedeng gagawin po yun, no? So dito ngayon, sa 4, naway purihin ka na manilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. So dito, naway purihin ka ng mga nilikha, no? So obliged tayo, mga kaibigan, no? So tayo ay napakaganda pag tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Pagising sa umaga, praise the Lord, oh hallelujah, no? Purihin natin ang Diyos pagising natin sa umaga. So napakaganda, mga kaibigan, pag yan po ang gagawin natin, no? Pagising sa umaga, prayer. Pagising sa umaga, pasasalamat kay Lord. Pagising sa umaga, praise the Lord, oh hallelujah, Jesus. No, kaya napakaganda, mga kaibigan, na gawin po natin yan, no? Na parang magiging ugali na po natin, no? So yan, naway purihin ka ng manilika, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. So ano man ang naranasan natin, mga kaibigan, no? So tanggapin natin ng buong puso, dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon. Masakit man o kung ano man, no? Yun ang kalooban na kaya ating tanggapin ng buong puso. Huwag tayong mag-worry, no? So yan, dito, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa, no? So si Lord ang the best na guidance counselor. Kaya ano man posisyon natin, so walang ibang maka-guide sa atin na tumpak na guide, kundi ang ating Panginoon po lamang. Kaya no need to worry, no? Dahil nandyan tayo sa ating Panginoon, na siyang tutulong, na siyang gagabay at patnubay ng bawat isa sa atin. So dito na tayo sa inulit, mga kaibigan, yung 3, no? Inulit sa 5. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Number 5. So inulit yung 3, inulit sa 5. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nawa sa lahat ng dako. Ibig sabihin, talagang dapat ay magpuri kay Lord. Nag-aning mabuti ang malupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin, ha? So, mga kaibigan, ang iobang lingkod ay isang farmer, no? So, dito kami ay matyagang naghintay sa ulan. Tapos pag umulan naman, mag-araro, mag-arwel, mag-rotor, magtanim. At habang ang tanim ay tumutubo hanggang mamunga at hanggang aanihin na po,
matyagang binabantayan at matyagang naghintay na maani na po ang mabunga ng pananim. Okay, napakaganda mga kaibigan. Ha? Tapos dito, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Yan, tuloy-tuloy ang pagpapala ni Lord. Basahin natin mula sa unahan, mula sa number 1 mga kaibigan, at tayo'y napoy manalangin. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng manilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila lahat sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang malupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin nawa ang Diyos sa kanyang masalita. Tayo na po'y manalangin. Lord, salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, O Lord, na ito'y manatili sa bawat isa sa amin at bigyan po kami ng lakas ng loob upang ma-share ang iyong salita at gamitin kami, Panginoon, sa makapangyarihan paraan. Lord, maraming salamat sa iyo. Sa iyo lamang ang kapurihan at kaluwalhatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadanin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.